Check. So, basahin po muna natin yung Ephesians 4:29 to 32. Efeso 4:29 to 32. Pakibasa po. Basahin nyo muna. Basahin nyo lang silently. Okay na po. Ayan, magbibigay lang ng introduction tapos magkakaroon lang po tayo ng activity. So may tanong po muna ako, kailan po yung huling, di ba topic natin communication, strengthening communication. So lahat naman po tayo mahilig makipag-usap, kinakausap, nakikinig. Kailan po yung huling makikipag-usap nyo sa mahal nyo sa buhay na makabuluhan? Alam niyo, nakapag-usap kayo na pang nailabas niyo yung sarili, na-express niyo yung sarili niyo. Nakapag-usap kayo ng ng maayos. Kailan, Ate Danya? At ano yung pinag-usapan niyo na yon? Kanino? At ano yung pinag-usapan niyo? Siyempre, pero kilala namin. Magabi kanino? Oh. About sa nararamdaman natin. Nararamdaman nyo? Pinaparamdam. Naparamdam? Kasi minsan, di okay yung communication natin. Oh, next. Kaya Melvin, kailan ka huling nagkaroon ng conversation? Kahit kanino? Communication. Ako nabuhay ko si Inay. Nabuhay pa si Inay? O, anong yan niya? O, anong yan? Related sa yung acceptance. Kasi may sakit. Napag-usapan niyo na yan, Ayan. Sige Okay. So, ngayon po, strengthening communication. So, sabi po dito, kahit ngayon po, advanced na po ang ating panahon. Tama po ba? Na isang chat mo lang, pwede mo na kausapin yung isang video call, chat. Pwede na po natin kausapin yung mga taong kahit sa malayo. Kaya kahit katabi mo lang, pwede mong i-chat lang, di ba? So, ang problema ang nangyayaring problema, kahit nagagawa natin yung digital communication, hindi pa rin nagiging effective yung communication na yun. Kasi nga, there's something deeper na kailangan nating hindi naging effective yung pag-communicate natin in that way. No? Hindi natin masyadong na-express yung sarili natin, hindi natin masyadong na-i-open yung sarili natin kasi nga, kahit na one click away lang yun, isang send lang, parang walang emotion. No? So ngayon po sa atin, ang unang sa intro po natin, mayroon mong tinatawag na power of spoken words. Ayan. Magbigay po kayo ng isang word na gusto mong naririnig mo sa iyong pamilya. Or sentence, pangungusap, Ate Carl. Gusto mong naririnig. Parang pag narinig mo, na-encourage ka. Siguro parang kapag sinasabi ko sa members ako, sobrang mahal. Kaya mo naririnig yun? Ano po, sa papa ko. Sa papa mo? Ate Lilia? Sa amin siguro, parang dito na kasi yung kailangan. Sahod na gano'n. Hindi, I mean sa bata. Ah. Para appreciate. Siyempre yung yung appreciation na lang, good job. Hindi, yung ikaw, yung na-receive mo. Isang sentences or any word na gusto mo laging naririnig.
lagi ko na. Siyempre, pag magayon Yung isa. Di ba? Ikaw naman, Kuya Rain. Ano naman yung isang word or sentences na gusto mong laging naririnig sa iyong pamilya? Galing sa iyong pamilya. May baon na, gano'n? Tanda na, pag kinakamusta na. Kamusta ka na, Rain? Kamusta na kayo, Rain? Ayan. So, ano naman ba yung isang bagay na ayaw nyo namang naririnig, na lagi mong naririnig sa iyong pamilya, na laging sinasabi sa'yo? CJ. Uy, maganda tong topic na to. Sorry. Si nanay muna, Nay. Ano yung isang bagay na ayaw mong naririnig na sinasabi sa iyo ng mga mahal mo sa buhay? Ayaw mong naririnig na nasasabi sa iyo, Nay. Yung halimbawa may ginawa ka tapos against yung sasabihin sa'yo, masakit yun para sa akin. Kasi ang akala ko tama yung ginawa ko, pero sa kanila pala, iba ang dating. Parang kasi alam mo na tama para sa'yo, tama yun. Apo, Nay. Pero sa kanila, Sa iba, sa kanya. Mapapayakin kita ngayon, Nay. Ayan. So, tayo po, we tend to offend people every time po na tayo ay galit or tayo ay desperado. Pag tayo ay, especially po pag tayo ay galit, gusto nating sabihin yung bagay na pwedeng makasakit sa isang tao, which is ma-offend sila. No? Which is, ayun yung kailangan nating kontrolin. So, and yung mga salita pong sinasabi po yung mga words po na sinasabi natin, ayun po yung foundation ng good communication. So, based po sa mga words na sasabihin natin, nagdidepende kung tayo po, kung naipapahayag ba natin yung sarili natin sa mga tao, kung na-express ba natin yung words, o yung damdamin na gusto mong sabihin kay Joanna. Ayan. Ayan. So, ayun pa, meron po tayong activity lang. Hanap ka muna ng partner. Partner na. So, mag-partner si Rain sa si Joanna. Ayan. Si Lilia sa si Nanay. Sige, partner na kayo. Partner kayo. Partner kayo, Harry CJ. Ito po. So, ngayon po, sabi, may tatlong essential elements po ng communication. So, ito yung mga, kung pag every time na magsasalita ka po, dapat isa dito ay nagagawa mo. Okay? Yung una, basahin mo natin yung Job 6:24-25. Sabi doon, turuan niyo ako at kayo aking pakikinggan. Ipakita sa akin ang aking kamalian. Hindi baling masakit ang iyong sabihin. Ang sasabihin ninyo, basta't iyon ay totoo. Ngunit ang binibintang ninyo sa akin ay hindi totoo at hindi nyo mapatunayan. Ayan. So, sa verses po na ito, may tatlong essential elements po kung gustong sabihin. Una, yung words of edification. Okay? Sabi dito, ito po yung word of edification, ito yung something na nakapag-build up sa isang tao. Tumataas yung confidence niya, lumuluwag yung kalooban niya. Di ba? Pag sinabi mo yung word na ito sa kanya, pumapayapa siya. Na-encourage siya. Mas tumataas yung confidence niya sa sarili niya. Okay. Sa pangalawa, motivating words. So ngayon, dun muna tayo sa words of edification. So, magsabi ka ng anything sa iyong partner ng words of edification. Anything, any words. Natingin mo magpapa-build up sa kanya, magpapataas ng confidence niya sa sarili niya. Okay, medyo kayo ng 30 seconds. Go! Rain, magtabi kayo, Rain. Yan ah. Anything, magsabi kayo ng any words or pangusap na makapag-build up, makapagpataas ng confidence niya.
30 seconds, 30 seconds. Doon ka sa kuya mo. Di ba? Para masanay kayo mag-usap nung ano. Okay na kayo? Okay, next. Ito, Noy. May sasabihin ka pa, Noy. Ayan. Sa pangalawa, words of motivating words. Words of motivation. Ito naman po yung mga words na nakaka-inspire. Di ba? Magbibigay sa'yo ng drive. Magbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Di ba? Kaya mo yun, ma. Ayan. Magbibigay sa'yo ng pag-asa. So, magbigay ulit kayo sa partner ninyo ng mga motivating words. Ayan. Oh, di ba? Ano yun na, kung out of your heart, di ba, ay within, galing sa puso. Na gusto mong sabihin talaga sa kapartner mo. Sabihin mo, di naman words yun eh. Specific words na gusto mong sabihin. Ay, alam mo ba kahit ano? Lalo na kung alam niyo yung situation ng kapartner nyo. Okay, pangatlo. Word of consolation. Ito naman yung words na nagbibigay ng comfort at ng peace sa iyong kausap. So, magbigay kayo ng ano? Nagbigay kayo ng word of consolation dun sa kapartner nyo ngayon. Nagbibigay ng peace, nagbibigay ng comfort sa kanila. Ilang ako, be. Shoutout nga pala sa nanonood ngayon. Kung sino man ang magre-remedial. May ihi ako ngayon, guys. I'm so sorry. Nagka-flush na ako, guys. Pabalik na ako, guys. So may tanong po ako. So meron dito magkapatid, magbinan ba ang tawag sa mag-in-laws, yan, magkaibigan, magkuya, magkaibigan, ito magkapatid. So anong, gaano kadaling magsabi ng ganong words sa iyong kamag-anak? Actually, hindi siya madali lalo na kung siya talaga pinapractice ko. So sabi natin, Lilia, hindi siya madaling magsabi ng mga ganong words kung hindi naman napapractice sa loob ng bahay. O hindi nyo talaga ginagawa yon. Kayo, CJ, Harry. Madali lang. Kasi parang hindi ka naman sanay sa, ay parang komportable ka naman sa inyo. Kumbaga, lagi ka naman sa sarili mo. Kaya napakadali. Sa inyo naman, Ate Danya. Ate Carl. Ayan. So ngayon po, kaya kailangan natin strengthening communication kasi ang nangyayari po sa atin, nahihirapan po tayong makipag-communicate well sa loob ng pamilya natin. Diba? Hindi natin na-express yung sarili nating nararamdaman, hindi natin na-communicate yung mga bagay na gusto nating mangyari, pero nagagawa natin yun sa labas ng bahay. Diba? Mas nagagawa natin yun sa mga kaibigan natin. Okay po? So ngayon, ito po yung tips for effective communication. Mayroon po yung 6 na nilagay dito si Kuya Ryan. Una, speak the truth. Sabi dito, kailangan po ay two-face tayo. Kailangan, pareho magkaiba tayo sa labas, magkaiba sa bahay. Ayan, dapat hindi consistent yung word na sinasabi natin. Okay? So, kailangan, paiba-iba yung sinasabi natin. Okay? Pangalawa po, speak at the right time. Choose the right moment to speak. So, pag makipag-communicate mo kayo sa isang tao, pag nagsasalita siya, pwede kayong sumabat. Okay, halimbawa, sa inyong mag-asawa, may lambingan kayo.
Pag nasa moment na po kayo ng intimacy, pwede nyo ipaalala sa kanila yung tuition fee ng inyong anak. Yung hindi pa nababayarang, yung hindi pa napapatay na ilaw sa baba, sa kitchen. Yung hindi pa nahugasang hugasan. Pwede nyo pong ipaalala sa kanila yan. So, speak in the right moment. Okay po? So, pangatlo, speak from the heart. So, kailangan po, pag nag-communicate tayo, kailangan hindi tayo genuine. Kailangan, laging kasinungalingan yung sinasabi natin sa kanila. Okay po? So, lagi mong pag nakipag-usap ka sa kapamilya mo, kailangan, yung hindi nararamdaman ng puso mo. Okay? Kailangan kung ano lang yung tingin mo magpapasaya sa kanila. Okay po? Ayan. Pang-apat, speak calmly, not loudly. So, sa loob ng bahay po, yan, okay lang pong magsigawan. Okay lang magdabog-dabog. Yan, pag napag-uusap ka sa magulang mo, pwede mo silang sagutin ng pabalang, walang problema doon. Okay po, sagutin mo sila. Pwede kang magreklamo. Diba? Pwede mong silang sigawan pag nakikipag-usap. Pag gusto mo lang sumigaw kasi nagagalit ka na, pwede mong gawin po yun. And panglima, speak faithfully. So sabi dito, ibig sabihin, pwede kang magreklamo. Once nakipag-usap pa sa iyong kasama sa bahay, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, pwede kang magreklamo. Okay? Kahit pwede kang magbilang ng mga gawain. Ayan, ginawa ko naman pwede po yan. And pang-anim, speak wisely. Pwede ka pang makipag-usap sa iyong pamilya na puro kalokohan lang. Ayan, pwede mo sabihin sa ganito, ganyan ginawa ko, kahit hindi ko naman ginawa. Pwede puro biro lang gawin nyo sa loob ng pamilya nyo. No? So, mapapansin niyo po dun sa 6 na yon, lahat po ng mga bagay na sinabi ko is kabaliktaran. No? Oo nga, no? Ayan. Nalito kayo, Nay. So, ibig sabihin, lahat po ng speak the truth. Huwag kayong magsasalita ng katotohanan sa inyo. So, kung magigets po natin, lahat po yun kabaliktaran. Lahat po ng sinabi kong meaning ng mga bagay na sinabi ko kanina, yung 6 na points na yun, lahat yun kabaliktaran. Diba? For me to caught your attention, and for me na mas makita natin, dapat pala hindi ko gawin to. Ay dapat pala, iwasan ko yung ganitong yung ganitong, tawag doon, ganong action, ganong words sa asawa ko, sa kapamilya ko. So kung gaano kahalaga yung salita po natin, ayan, ganoon din po kalaki ang impact nito sa ating tahanan. Especially sa mga magulang. No? Sa mga magulang, yung words po na sinasabi natin sa ating mga anak, magkakaroon ng impact yun. Lalo na habang lumalaki po sila. Nanay, no? Ayan. So, naunawaan po natin yung 6 na effective ways na yun. So, may activity po tayo. Second activity pala to. Ayun po. Dun sa 6 na yun, isulat nyo sa papel o sa cellphone, type nyo, isulat nyo bakit mahalaga sa loob ng isang pamilya, ayan, to speak the truth, bakit mahalaga, speak at the right moment, bakit siya mahalaga. Okay? Tapos, isend nyo po sa GC ng Student Destiny 2. Okay. Di ba may 6 na tips? Bakit mahalaga yung speak the truth, speak at the right time, speak from the heart, speak calmly, not loudly, speak faithfully, speak wisely. Bakit mahalaga yon sa loob ng isang pamilya? Sa inyong pag-communicate sa inyong pamilya. Okay? So, doon ko lamang po tatapusin. Bibigyan ko po kayo ng 5 minutes. 5 minutes po, tapos pasend po sa GC. You can picture or, picture mo lang ba? Ako ngayon din po isa-send. Select niyo muna.
Anime na, gaano kahalaga? Ay, Nay. Speak the truth. Gaano kahalaga na nagsasabi ka ng katotohanan kapag nakipag-usap ka sa iyong kapamilya? Gaano kahalaga na galing sa iyong puso? Tama? Kanin. Opo, opo. Gusto nyo lang kung bakit mahalaga yon personally sa inyo. Okay po, 5 minutes. Tapos, pasend sa GC. 5 minutes, so 5:05. A.